Sa bawat biyahe, may mga lugar na dinadaanan lang. Pero kung sasadyaing puntahan, tiyak na maraming matutuklasan. At mapapasabi tayo ng, may ganun pala rito? Meron siyang ibang lasa na nagiging malinam namin. Kinento yun sa akin, napaka-interesting po nun eh. Talagang sobrang sarap. Talagang patok na patok ang lasa. Galing pa po kami ng South Cotabato from Mindanao. Tapos, ang mga bata super enjoy po talaga dito. Tropa! By the way, itong Team Lino, pati Team Carlito, ito talaga yung mga top kareristas every year. Mukhang bihasang-bihasa sila. Pwede. Bagay sa bangus Walang sikretong hindi mabubunyag. Sa bayan ng Pantabangan sa Nueva Ecija. Bukod sa pangingisda, meron pang ibang pinagkakabalahan ang mga mangingisda sa bayan ng Pantabangan. Isang beses kada taon, naglalaban-laban sila sa pabilisan ng pagsagwan at mukbang. Every year, nagkakaroon sila. Every April, nagkakaroon sila ng festival na kung tawagin ay Pandawan Festival. Now, sa festival na yon, nagkakaroon sila ng tinatawag na karera. Bangkarera actually for a good number of years. But this year, may konting twist. Ginawa nilang mukbang karera. So pagkatapos po ng kanilang bangkarera, gamit-gamit ang kanilang bangka, ay kakain sila ng, or should I say, meron silang food eating contest. Kasama po natin ngayon ang Team Lino. Kasama siya si Kuya Raymart. Randy pala, kapatid pala ni Raymart yun, sorry. Kuya Lino, Kuya Randy, at si Kuya Carlito, at si Kuya JR. Okay, paunahan lang sila. Umikot doon sa maliit na isla na yun, gamit-gamit ang kanilang bangka. Pagkatapos noon, unahan sa pagkain ng puto. Now, sino mananalo? Magkakaroon ng 4,000 pesos. Yung team na matatalo ay mag-uwi naman ng 1,000 pesos. Panalo pa rin. So, sino mag-uwi ng 4,000? Sino mag-uwi ng 1,000? We'll never know. Let's find out. Si Tatay Rudy, siya talaga yung official flag carrier. Siya ang magwawagayway para magsimula ang ating mukbang karera. 3, 2, 1, go, Tay! Itong Team Lino, pati Team Carlito, ito talaga yung mga top kareristas every year. On the left side, meron tayong mga fans, mga audience. Mukhang nauna sa pag-ikot ang Team Carlito. Medyo na-stuck ang Team Lino na may konting kahirapan kasi sila sa pag-ikot dahil yung tubig ay cutting them across. Crosswind ba? Saktong-sakto to mga biyahero. Dahil sa sobrang pagod nila, naku, siguradong gutom na gutom ng mga yan. Malalaman natin kung sino ang darating una. Team Lino nga ba o Team Carlito? And there you have it, folks. Mga biyahero, nauna si Team Carlito. Hindi pa rin natatapos ang laban. May pagkakataon pang humabol ang Team Lino. Sa second round, ang puto mukbang. At nauna sa mesa si Kuya Carlito at si Kuya JR. Simula na kumain. Si Kuya Carlito, mukhang gutom na gutom. Karating lang na Team Lino and Kuya Randy. Kailangan salitin sila sa pagkain ng puto. Mababaliukan ba sila? Kuya JR Stern. By the way, 4,000 pesos is at stake kung sino mananalong team. Okay din yung pacing nila, taking their time. One plate down. Eto na ba? Pagkatapos ng isang katutak na ubo, mukhang ang nagwagi ay ang Team Carlito and Team JR! Congratulations po, Kuya Carlito! JR! Yan po! At ito naman po! Congratulations po, Kuya! Salamat. At dyan po nagtatapos ang ating 2024 Pantabangan Mukbang Karera! Ang nagwagi si Carlito, walang palya palang sumasali sa taunang bangkarera ng kanilang bayan. Como pesta rito sa amin, pestang Pandawan,
kumbidado lahat ang barangay namin para sumali sa karera. Kaya lahat po ng palaro na tungkol sa pangkarera, palaro, sinasalihan ko po lahat. Lagi po ako nagpe-first. Ang kanya raw sikreto sa bawat pagkapanalo, malakas na pangangatawan at suporta ng kanyang mga inspirasyon. Natutulog na maayos, kumakain na maayos, ganun lang. Tsaka inspirasyon na rin yung pamilya, ganun. Para sa kanila po yung aking laban. Ang papalanunan ko po ay gagamitin ko sa pangkabuhayan, pambili ng pamalakayan namin para sa pamilya ko. Isang bayan sa Nueva Ecija. Underwater town daw dahil nakatago ito sa ilalim ng tubig. Ito po'y medyo nakaangat ngayon, nakalitaw. Pero there are a good number of months kapag maulan na, talagang lulubog na po ito. So, gusto ko lang po malaman, para meron lang po tayong basis. Yung mismong cross na yon, talagang lubog din po yun. Lubog po siya, sir. Interesado rin po kami malaman kung ano yung meron doon. May historical pong nangyari dito sa Pantabangan Lake. Sa loob ng 5 dekada, ito pa lang ang pang-4 na beses na nasilayan ng paglitaw muli ng bayan ng Pantabangan. Kaya ngayong araw, sasamahan natin si Tatay Celestino, isa sa mga dating residente na muling bumalik dito. Halos 300 taon na ang tanda ng lumang bayan ng Pantabangan. Pero noong dekada 70, nawala ito sa mapa. Ano kayang dahilan? Kung ano po yung nangyari dito, yung pinalubog tong dating, munisipyo po ba o? Bayan. Bayan. Bali, 8 barangay po siya ng Pantabangan. Hanggang sa kinailangan ng itayo ang Pantabangan Dam sa lugar noong 1971. Binigyan ng bagong tirahan ng mga residente, kabilang na ang pamilya ni Tatay Celestino. Makalipas ang 3 taon, natapos ang konstruksyon nito. Ang pagsisimula ng operasyon ng dam noong 1977 ang naging simula rin ng pagkalubog ng lumang bayan. Ginawa ko itong dam kasi yung aming mga pinuno sa Nueva Ecija, sa national ating mga pinuno ron, ay nakita yung katangian ng bayan ng Pantabangan dahil sa 6 na ilong na dumadaan sa ating bayan. Ay nakita na ito yung may great possibility na gawin ito na impakan ng tubig. Nagpapakita lang ang lumang bayan tuwing nakararanas ng tagtuyot dahil sa labis na init ng panahon. 221 meters ang normal na level ng Pantabangan Dam. At dahil sa naranasang El Nino ng bansa nitong nagdaang mga buwan, bumaba ng halos 50 meters ang level ng tubig ng dam. Dahil dito, muling nasilayan ang ilang establishmento ng lumang bayan. Ito po yung sasabi ko kanina sa inyo. Ito yung gate ng papunta sa Municipal Hall. Ito po naman yung estatwa ng ating Gatto Rizal. Tapos yun po na 3 stages na yon, yung loob po siya ng Normas Auditorium na kung saan pag mga piyesta po namin, dyan po ginaganap yung mga sayawan. Then ito po yung aming Catholic Church ng bayan ng Pantabangan. Pag-exit po ng mga tao dito, which is 1,800 families. Yes. Ano po yung kapalit? Nabigyan kami ng mga tirahan. Itong 8 barangays ay lumipat dyan sa gawing niyaan, Tanawan. Halos linggo-linggo po kami binibigyan ng rasyon na bigas. Dito lamang 2020, idineklara bilang Cultural Heritage Zone ang tinaguriang Sunken Town. Binuksan din ito sa mga turistang gustong makita ang lumubog na bayan. Ito po ay pinag-uukulan ng aming lokal na pamahalaan at ng amin pong mga kababayan ng mataas na paggalang at pagpapahalaga. Dahil ito po ay sumisimbolo sa kung ano ang kabayanihan na ginawa ng aming bayan. Sa kabila ng buhay na iniwan nila rito, umapaw naman ang mga biyayang naging bunga ng dam. Ito pong dam na to, ano pong sinusuplayan? Yung buong lalawigan ng Nueva Ecija, ito rin po yung naging dahilan na kung saan tinawag na Rice Granary of the Philippines ang Nueva Ecija dahil po sa irrigation. Irrigation source ng tubig. Tulad ng lumang bayan ng Pantabangan, meron daw putahe na lulubog lilitaw sa kanilang lugar. Ang putaheng ito, nagbabadya na raw malubog sa lumot, sa limot. Believe it or not, Beros, ang mga lumot sa bato, ginagawang pampalasa sa isang putahe dito. Hindi ko masasabi kasi di ko pa ngayon ko lang narinig yan. Ngayon ako nakarinig. Word, siyempre. Lumot, di man kinakain yun. Ala pa akong narinigan ng ganyan.
Para sa mangingisda na si Tatay Totoy, ang lumot sa bato, parang lasang isda din. May tamis, may linamnam. Talagang iba din po, kakaiba talaga yung lasa. ang lutong ginagawa niya rito. Sinigang na lumot sa bato. Ito raw ang kinakain noon ng mga mangingisda tuwing wala silang huli. Yun nga lang, sa paglipas ng panahon, unti-unti nang nababaon sa limot ang lumot. Wala lang akong tumitikim noon dahil marami naman pong ibang makukuha ngayon. May mga gulay, isda. May mga lambat na po, pukot, kung ano na pinakuhin ang huli. Hindi na rin po siya galong pinansin. Pero for today's video, sasamahan nating manguha ng lumot si Tatay Totoy para matikman ang nakalakhang niyang putahe. Itong ilog ng Pantabangan ay kumukuha sila ng lumot at lumot sa bato specifically. At yun yung ginagawang pampalasa nila sa pagkain. Tama po yun, Tatay Totoy? Tama po. Paano po nagsimula yun? Ay, nagsimula po yan nun sa angkil ko na kumain kami dalawa. Opo. Nagsandok po siya ng sabaw. Nagsandok ng sabaw? Opo. Eh, masarap naman. Ay, bandang huli po nahanap po yung laman. Opo. Ano po yung akalain niyo dapat? Akala ko po isda. Isda na, kumbaga, sinabaw ang isda. Eh, sabi ko po sa angkil ko, Kil, ang tagal naman yan. Busog na ako sa sabaw, wala pa yung laman. Natapos na rin siya, nagtitinga pa. Nagtitinga pa? Aba. Okay. Mamaya-maya at pinalalambot pa. So, ano bang ibig sabihin niya yung pinalalambot? Tinignan ko yung kasirula. Aba, bato naman pala yung laman. Paano lalambot yun? Kaya pala hindi niya mahango-hango. Masasabi po natin po ba na kapag hindi niyo po nakita yung bato sa loob, nakapikit kayo, at sabihin na natin hindi niyo talaga balak kainin yung isda, ano po yung lasa nun? Lasang isda po talaga. Lasang isda po talaga. Ang hinahanap natin mga lumot, nasa batuhan sa ilog kung saan hindi tumitigil ang daloy ng tubig. Ito raw kasi ang malinis na pwedeng gamitin bilang pampalasa sa ating lulutuin. Pagkatapos maggisa, ilalagay na ang nakuha nating lumot kasama mismo ang bato. Sabi nila huwag daw gumamit ng bato, pero hindi talaga lalabot ang bato. Hindi talaga. Baka pag sabihin na natin, luto na yung niluluto natin, tatanggalin po ba yung bato? O nandyan lang yung bato? Hindi po, ilalagay lang sa sagot. Ay, sinisip-sip po ba yung bato? Parang buto? Hindi na po, hindi na po siya isinasama pagka wala. Gagawin mo lang siya, higupin na lang. So paano niyo po alam kung luto na? Kasi matigas pa rin yung bato, no? Hindi po lalabot yun. Ang pampaasim na ginagamit nila dito, dahon ng balangabang. Sinasaguhan din ito ng tulya at suso na makukuha rin sa ilog. Tay, tikman na natin yung niluto natin. This is it. Yung lumot po ba'y kinakain? Hindi. Hindi. Sabaw lang po siya. Sabaw lang talaga. So kahit hindi din po sinisip-sip? Hindi. Ang kinuha lang po natin dyan yung lasa niya. Yung lasa po niya. Nalalasahan ko yung alat, nalalasahan ko yung kagat ng siling haba. Parang nalalasahan ko yung bundok, yung ilog. Yung mga tao lumangoy sa ilog. Parang naramdaman ko yung saya nila. Hindi ko alam kung yun nga yung nagpapasarap. Meron siyang ibang lasa na nagiging malinamnam eh. Hindi ko alam kung nagagaling yun sa bato o lumot. Coffee, cream, lumot, bato. Pagsasama natin, kuya, para lang lumot at bato. Digo tayo? Wala pang signal.
Chill lang biyheros. Ang naglalakihang dinosaurs, mascots at animatronics lang na attraction ng resort na ito. Dito po ang aming main attractions is Dino Park po. Meron na po kami dito sa Dino Park 17 dinosaurs. May taas na umaabot ng 5 hanggang 20 feet ang dinosaurs na makikita rito. Paniguradong mag-e-enjoy ang mga chikiting at young at heart kapag ang dating nakikita lang sa pelikula at mga libro, makakaharap na at makikipagkulitan pa sa inyo ng personal. Galing pa po kami ng South Cotabato from Mindanao. Tapos, ang mga bata super enjoy po talaga dito. Tapos na-enjoy nila yung mga dinosaur kasi gumagalaw talaga kasi sa amin po, walang ganito po. Galing pa kami ng Manila, specifically Mandaluyong City. Napakasaya nag-enjoy yung family namin dito sa Dino Park. Masaya po dito. Punta po kayo dito sa Dino Park. Maganda pong lugar ito, pasyalan for family. Nag-enjoy po ako dito sa Dino Park. Masaya po talaga. Makilakad-lakad lang. Titignan yung mga attraction nila dito at makipag-picture. Bukod sa dinos, meron ding safari na may life-size figures ng iba't ibang mga hayop. At hindi lang yan, swak na swak din pampamilya dahil merong cabins na pwedeng matuluyan kung sakaling mapagod sa pamamasyal. Alam niyo bang meron local spinach ang mga taga-Pantabangan? Silipin na ang mga bakuran dahil baka meron din kayo nito, biyheros. Hindi natin yan isisikret. Ito ang dahon ng kulitis. Karaniwan itong tumutubo sa mga bakanting lote. Sinasahog sa kwan yun, sinasahog sa munggo. Di mayan yung tanggalan ng tinik. Po, madalas po namin siyang ulamin. Nandito tayo ngayon sa palengke ng Pantabangan. Now, hinahanap natin isang specific and unique type of vegetable, ang dahon ng kulitis. Tara, hanapin natin. So, maraming mga tao dito at maraming mga lokal. Magandang umaga po. Hello po. Ay, kami po taga Manila at hinahanap po namin yung dahon ng kulitis. Ay, doon po. Doon po? Nakasupot po na. Salamat po. Thank you po. Ay, ito, nakasupot. Hello po, Nay. Hinahanap po namin yung dahon ng bayabas. Ay, dahon ng bayabas. Dahon ng kulitis. Ito po siya, sir. Ay, ito na po ba yan? Wala na pong tinik po to, sir. Magkano po isang ganyan? 20 pesos po, sir. 20 pesos. 20 pesos po, ano? Apo. Apo. Pare-pareho lang naman po yan, ma'am, no? Apo. Pagpayasan po to. Salamat po. Nalaman namin na hindi na tayo kailangan mag-antay pa bago matikman natin yung nalutong kulitis. So, subukan natin dito sa Joshua's Eatery. Ay! Baka meron silang luto na kulitis. Meron po ba kayong ang tawag na ito? Kulitis na luto na? Meron po. Meron na po. Meron po siya. Parang may may halong isda. Opo. Bangus po. Bangus! Sige po. Isa pong order niyan. Isang order po. Opo. Or dine-in po. Opo. Kano po isa ganyan? 50 po. 50. Okay. Ay, salamat po. Ayos. Ayun lang, lagyan natin ng soup. Uy, sarap. Alat. Alat. Pwede. Pwede. Uy, bagay sa bangus, Sinasabi nila parang siyang spinach. Parang simple na pagkaluto nito. Pinakulaan, sinigyan ng asin, kamatis. Siyempre, bonus na rin yung bangus. Dito sa Pantabangan Lake, mas lalong masisiyahan ang mga mangingisda kapag nakahuli ng naglalakihang tilapia. Tumitimbang ito ng hanggang 3 kilo at umaabot naman ng 14 centimeters o 1.16 feet ang haba.
Mag-ready ng makikain nang nakakamay sa kanilang ihawan sa Pandawan, kung saan hile-hilera ang nag-iihaw ng tilapia. Ang OG na luto sa inihaw na tilapia ng mga taga-Pantabangan ang kinunot. Ito ang kinalakhang ulam ni Noel na mula sa pamilya ng mangingisda. Kasi nung araw na yun, minsan nagdadamot ang ilog, walang mahuli. Nagkakataon na minsan isang piraso, ganun lang nahuhuli ng mga magulang namin. Kaya naisip nila para magkasa yung uulamin namin ng mga anak nila, iniihaw yung mga isda tapos tutubigan para magkasa yung aming uulamin. Doon ho nagumpisa yung ulam na kinunot. Iniihaw muna ang tilapia. Saka gagawin ang pagkukunot o paghihimay sa Tagalog. Ang kaibahan sa kanilang kinunot ng mga Bicolano, hindi ito sinasangkapan ng gata. Ang kanilang bersyon, inihahalo ang inihaw na tilapia sa pinakuluang bulaklak ng sampalok. Tropa, ito yung maasin tsaka yung inihaw na isda na galo. Tama lang yung asin tsaka yung alat. Sarap siya. Winner din kaya sa ating panlasa ang sunod natin matitikman? Kakaibang mga luto sa tilapia, literal na winning dishes ng isang resort sa Pantabangan. Tilapia, but make it social. For this 2024 Tilapia Cooking Contest, we have the Butterfly Tilapia with aioli sauce na nanalo ng first placer. Talagang sobrang sarap. Ito lang yung napuntahan ko na restaurant na talagang patok na patok ang lasa. Pero hindi lang daw siya ang kaya nilang busugin. Tiyak mabubusog din daw ang mga mata sa magandang tanawin. Ang mga makikita po dito sa Lake Farm de la Mar ay ang aming pinagmamalaking 5,000 roses. Mga biyero, ang Dream Hotel Staycation nyo, kayang ma-achieve dito sa gitna ng palayan. Sariwang hangin at tahimik na kapaligiran. Sino ba namang hindi gugustuhin gumising sa ganitong view? Sa lawak nitong 6.5 hectares, mararanasan ang next level probinsya feels. Literal na modern kubo with your own private pool. Taray! Our modern kubo is inspired by our hardworking Novo Ecija farmers. It is a modern kubo dahil 90% of materials may modern touch para maging comfortable ang mga guests. May mga lugar na dinadaan-daanan lang. Pero kung susubukan nating huminto at manatili, baka magulat tayo sa mga handog nitong sorpresa. Maaring nakatago lang sa tabing ilog, sa gitna ng lawa, o kahit pa sa bakanting lote. Bigla-bigla na lang itong lilitaw para magpamalas ng naitatago nitong ganda.